Magandang araw sa inyong lahat. Sa inyo mga kapansit. Sa iyo, Sir Paul. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Linda. Ang karanasan na ito ay naganap taong 1991 sa lugar ng Zamboanga. Taga Zamboanga din naman po ako, Sir Paul, pero sa mismong bayan. Pero magaganap ang karanasan na ito sa bandang Siocon, Zamboanga. Isa po akong estudyante niyan, 4th year high school. Nag-aaral sa hindi ko na lang sasabihin na paaralan. Magsisimula ang kwentong ito noong pasukan po ng eskwela na iyon. May malalapit po akong kaibigan noong mga panahon na iyon. Sila si Anita at Vicky. Mula elementarya hanggang high school, magkakaibigan po kaming tatlo at wala sino ang nakapagpahiwalay po sa amin, ultimo section. Ngunit sa pagsapit nga po ng bagong simula ng eskwela, meron po kaming bagong naging kaklase noon. Tatawagin na lang po natin siya sa pangalang Leia. Isa po si Leia sa mga bago naming kaklase noong panahon po na iyon. Doon kasi sa aming paaralan, kada taon o kada magpapalit po ng baitang ang bawat mga estudyante, nag-iiba-iba po ng mga seksyon at kami ang tatlo ni minsan ay hindi po naghiwa-hiwalay. Maswerte kami. Hindi rin namin alam kung bakit, siguro sinasadya rin po ng mga advisors at mga guru namin kasi alam nila na magkakalapit nga kaming tatlo. Pero sa pagkakataon po na iyon, sa hindi po namin malaman na dahilan, si Leia napalapit po sa amin. Ilarawan ko lamang po si Leia sa inyo. Si Leia po ay tahimik na babae. Hindi po siya malapit sa ibang tao at sa katunayan niyan, bihirang-bihira po siya magsalita. Liban na lamang po kung kakausapin siya o tatanungin ng guru namin. Bukod doon, hindi mo siya maririnig magsalita buong klase, buong maghapon. Pero ganun pa man, dahil nga napalapit sa amin si Leia, sa amin lang po siya nagsasalita. At masasabi ko na may kabaitan naman po siyang tao. Palabiro rin po siyang tao. Masigla rin. Lingid sa nakikita ng iba na tahimik, suplada, maldita. At aaminin ko sa inyo, Sir Paul, si Leia, angat ang ganda kumpara sa aming tatlo. Minsan nga, naiilang kami. Kasi madalas po, tinititigan po si Leia ng mga tao, ng mga estudyante, lalo na ng mga lalaki. Kasi ang ganda-ganda po talaga niya. Samantalang kaming tatlo ni na Anita at Vicky, normal lang. Oo, hindi naman pangit pero ibang-iba talaga ang ganda ni Leia. Pero ganun pa man, hindi naman po yun naging hadlang para mas maging malapit kami sa isa't isa. At kahit iba ang ganda niya, tanggap namin siya. Kami pa talagang may lakas ng loob para magsabi ng ganun no? Nakakatawa lang. Vicky, Anita, Linda, pwede ba kayong imbitahan sa linggo? Bakit, Leia? Ano bang meron? Saan? Gusto ko sana kayong imbitahan sa lugar namin. Sa inyo? Saan? Bakit? Anong meron? Fiesta kasi. Sa totoo niyan, sa ngayon dito ako nakatira sa bayan. May nirerentahan akong bahay at ako lang mag-isa. Pero dahil nga fiesta, uuwi ako. At sasakto ngayon kasi walang pasok sa Lunes at Martes. Baka pwede kayo. Kung gusto nyo lang naman, ililibre ko na kayo ng pamasahe. Ako nang bahala. Magpapaalam lang kayo sa mga magulang nyo. Kung hindi naman ayos lang, maiintindihan ko. Nagkatinginan po kaming tatlo. Dahil sa totoo lang, hindi pa po kami nakakapunta sa bahay o tinitirhan ni Leia doon sa lugar. Kaya mas lalong hindi pa namin napupuntahan yung lugar na tinutukoy niya. Sa Siocon daw. Medyo malayo po yun sa Zamboanga City proper. Sa panahon po na ito, siguro mga 4 to 5 hours po ang biyahe. Pero noon, mas matagal pa. 5, 6, 7 hours. Depende po sa sasakyan nyo. Anyway, kaming tatlo naman po ni Anita at Vicky, nag-usap-usap syempre. At isa lang ang nasa isip namin lahat. Punta tayo? Oo naman.
fiestahan at kainan yon. At isa pa, dito natin makikilala ng husto si Leia. Sige. Leia, magpapaalam kami. Pero sigurado naman na papayag ang mga magulang namin. Lalo pa ikinikwento ka namin sa kanila. Hayaan mo, babalitaan ka namin bukas. Sir Paul, masaya kami. Siyempre, una sa lahat, mahilig kami sa pagkain eh. At isa pa, banding-banding yon. At tama rin naman po ang sinabi ni Leia. Dahil Sabado, Linggo, Lunes at Martes walang pasok. Bali 4 na araw yon. Medyo malayo ang biyahe pero okay lang. May sapat naman na oras at may sapat naman na panahon para makapag-enjoy. Sa pag-uwi ko po sa bahay nung araw na iyon, inagpaalam naman ako sa mga magulang ko. Kagaya ng inaasahan dahil mapagkakatiwalaan naman ako, matataas ang grades ko at hindi naman po ako pasaway, pinayagan ako ng mga magulang ko. Mag-iingat kayo, anak. Kayo ni na Anita at Vicky. Hindi naman sa kinikwento niyo sa akin si Leia. Pero mag-iingat pa rin kayo, hindi niyo pa siya lubos na kilala. Mukha naman siyang mabait, pero ang gusto ko, mag-iingat kayo doon, maging mapagmatsyag kayo. Oo naman po, Itay. Salamat po. Magkano bang kailangan mo? Hindi na po, si Leia na po ang bahala sa pamasahe. Ganun ba? Pero magbibigay na rin ako ng pocket money. Mas maganda nang may baon ka para sigurado. Salamat po, Itay. Salamat po. Tuwang-tuwa ako noon, Sir Paul, dahil pinayagan ako ng tatay at nanay ko. Pero sa hindi ko malamang dahilan yung nanay ko noon, hindi mapalagay. Nung gabi nga kinausap niya ako, kailan ba kayo aalis? Bukas rin po, Nay. Friday na po bukas, di ba? Pagkatapos po kasi ng klase, babiyahin na po kami para makarating na po kami doon sa lugar po nila Leia. Okay lang po ba? Mag-iingat ka. Di magbabaon kayo ng mga gamit nyo. Opo, Nay. Sana po okay lang sa inyo. Sige, magpahinga ka na. Ako nang bahala maglikpit ng gamit mo. Sabihin mo lang sa akin yung mga damit na babaunin mo. Ay, mag-iingat ka ha. Opo, salamat po. Magkaiba ng ugali ang nanay at tatay ko, Sir Paul. Oo, parehas po nila akong suportado sa mga gusto ko. Pero, iba po sila ng estilo. Yung nanay ko, lagi po yung concern. Lagi po yung nagbababala. Lagi po yung nagbibili ng mga ganito ng mga ganyan. Samantalang ang tatay ko naman po, ito yung palaging go to the flow lamang. Sige, punta ka na. Ingat ka lang ha, balitaan mo lang kami. Ganyan po sila. Kaya naman sobrang pasasalamat ko po sa kanila. Pero sa hindi ko rin malamang dahilan noon, bigla rin po akong nakaramdam ng kakaiba sa mga bilin sa akin ng nanay ko. Pero sa kabilang banda, mas nangibabaw naman po yung excitement ko. Kasi inisip ko yung mga masasayang memories na mangyayari. Yung mga karanasan na first time lang namin mararanasan. Kasi first time lang din namin babiyahing 3 noon eh. Tapos may kasama pa kaming bago. Bago lang din sa amin ang lugar na Siocon. Oo, nakikwento na rin naman yun ng iba naming mga kakilala, kamag-anak. Pero yung partikular na lugar na iyon, wala kaming kaide-ideya kung anong mga meron doon, kung anong mga posibleng mangyari. Halos hindi ako makatulog sa excitement. Pero nagising na lamang po ako. Nasa tabi ko na ang nanay ko. Ginigising ako. Late na raw ako. Nagmadali naman ako mag-ayos, kumain, maligo. Mga gamit ko sa eskwela at yung gamit na inimpake ng nanay ko. Saktong kalakihang bag at punong-puno ito ng gamit ko. Mga pangangailangan ko at mga damit. Ingat ka dun ha. Si tatay po, maagang umalis. May pasok. May tawag daw sila sa munisipyo. Anak, kumpleto na yung mga gamit mo dyan ha. Kapag may mga kinailangan ka, kunin mo lang ang mga gamit na nilagay ko dyan. Opo, Nay. Salamat po. Una na po ako, pasabi na lang po kay tatay ha. Hindi ko po pala nasabi sa kanya na alis ko po ngayon. Huwag ka mag-alala, sinabi ko na sa kanya. Mag-ingat ka lang daw. Opo, Nay. Salamat po. Umalis po ako ng bahay namin.
Naglakad ako papunta sa eskwela namin. Walking distance lang naman po. Pagdating ko sa eskwela, nakita ko si Anita at Vicky. Nakangiti sila. Sigurado po ako, pinayagan din sila. Linda, kanina ka pa namin hinihintay. Diyos ko, late ka na. Oo nga napuwit ako kagabi. Sobrang excited ako Pinayagan ba kayo? Oo, pinayagan ako. Ikaw ba? Oo, pinayagan din ako. Asa na si Leia? Andoon sa kantin, may kinuha lang. Excited na ako. Hindi nagtagal ay nakita na rin po namin si Leia. May daladala itong pagkain at inabot niya sa amin. Para saan to, Leia? Pagkain. Libre ko lang. Linda, pinayagan ka ba? Oo naman. Excited na nga ako O eto, pagkain. Pasasalamat ko dahil pumayag kayo. Sir Paul, nagkatinginan naman kaming tatlo. Buong maghapon ay hindi kami halos makapag-concentrate. Kasi excited na excited kami. Ang daming maakwento ni Leia tungkol sa lugar nila. Na marami raw magagandang lugar doon, ilog, bundok, at marami raw kaming gagawin. At sa araw daw ng pista, sa linggo, may malaking pagsasalo-salo raw na magaganap. At buong kabaryo niya raw, lahat kakain. At kami rin daw makikikain doon na talaga namang ikinatuwa at mas lalong ikina-excite namin kasi mahilig kami sa pagkain tatlo Alam niyo naman kapag mga honor student, malakas kumain. Kailangan niya ng utak. Nang matapos po ang klase, Sir Paul, agad na rin naman po kaming umalis ng eskwela. Tuwan-tuwa kami lalo kasi wala rin pong pinabao na homework. Walang project. Kaya buong weekends, walang problema. May enjoy namin, walang gagawin Mabilis kaming nagpunta sa may terminal ng bus. Sumakay kami doon. Tapos nun, si Leia nga ang nagbayad sa amin. Sa biyahe, kumain din kami, Sir Paul. Dami-raming baon noon. Chichirya, mga kanin, ulam, tinapay at kung ano-ano pa. Tapos nakatulog din po kami. Kwentuhan lang kami ng kwentuhan. At ako sa pagod, Sir Paul, nakatulog na lamang ako. Pero naaalimpungatan na lamang ako nang bigla akong ginising ni Leia. Linda, gising na. Mababa na tayo. Anita, gising na. Vicky. Ginising na kami ni Leia noon. Nakahinto ang bus na sinasakyan namin. Konti na lang po ang pasahero ng bus noon. Nang tumayo kami, yung driver po at yung konduktor, bigla kaming kinausap. Mga iha, dito ba talaga kayo bababa? Sigurado kayo? Pero hindi na kami nakapagsalita dahil si Leia po ang tumugon. Oo, taga dito ho ako. May tanong kayo? Napansin ko na kakaiba ang sagot ni Leia. Hindi kasi siya tipikal. Kadalasan kasi sa mga mangungusap niya o pagsagot, malumanay, mapagkumbaba, pero sa hindi ko malamang dahilan, parang may tono yung pananalita niya. Parang may diin ng bagya. Yung konduktor naman pati yung driver ng bus, bigla na lamang pong natigilan na paiwas ng tingin kay Leia. Hindi po tumugon. Bagkus ay humarap lang sa daan at kami naman po, tinulak na po ni Leia papalabas ng bus hanggang sa makababa na kami. Pagkababa nga namin biglang humarurot yung bus Takantaka naman kami. Nilibot ko ng tingin ang buong paligid. Mas lalo ako nagtaka. Daan lang ito. Puro puno. Tapos sa paligid wala naman po ako nakikitang kabahayan. Leia, saan yung bahay niyo rito? Hindi pa rito yung eksaktong bahay pero maglalakad pa tayo. Kaya niyo pa bang maglakad? Oo naman. Saan tayo maglalakad? Dito, sumunod kayo sa akin. Nagtaka kaming tatlo. Kasi bigla pong naglakad si Leia papasok po ng kagubatan. Tapos sinuong niya po ang lugar. Kami naman napilitang sumunod. Hindi na namin siya natanong kasi ang bilis niya po maglakad Tapos siya lang din po yung may flashlight. Kaya wala kaming magawa noon kundi sumunod sa kanya at maglakad ng mabilis. Buti nga po, nakasuot kami ng PE uniform. Nakapajama kami noon. Kaya wala kaming problema sa mga sanga, sa mga makakating damo sa paligid.
Makalipas po ang halos 30 minutong paglalakad, meron po kaming nakita na isang komunidad sa gitna ng kagubatan, Sir Paul. Natuwa naman kami kasi sa wakas, narating na rin namin ang tinutukoy na lugar ni Leia, ang tahanan niya. Tuwan-tuwa kami noon. Pero nagkamali kami sa inaasahan namin. Sa expectation po namin, ang ini-imagine ko po kasing lugar, alam mo yon, may kuryente, okay yung mga bahay, what I mean is gawa sa bato, yung para bang sa syudad din. O kaya naman kahit yung baryo-baryo okay din naman po yung mga lugar. Iba kasi talagang ini-imagine ko. Yung baryong probinsya pero yung nakita ko po kasing baryo. Baryo po na para bang lumang-luma. Gawa sa pawid, gawa sa kawayan, gawa sa kahoy po ang mga bahay. May malalaki, may maliliit. Pero marami naman po ang nakatira. At yung ilaw po nila sa gabi, ilaw po yun na nagmumula po sa apoy. Sulo, bonfire, kandila, lampara. Tapos yung mga tao po doon, Sir Paul, alam mong makaluma ang pamumuhay. Mukha naman pong normal ang kasuotan nila. Hindi naman po sila mga nakabahag na parang tribo-tribo. Normal ang kasuotan, t-shirt, damit. Tipikal, normal. Pero kasi yung pamumuhay nila doon, talagang payak na payak. Maligayang pagdating dito sa amin, Linda, Anita at Vicky. Ipapakilala ko kayo sa kanila. Hali kayo. Pagdating namin doon ay nagulat kami dahil sinalubong kami halos ng buong baryo. Gising pa nga sila noong mga panahon na iyon. At kung tama nga ako, siguro yung mga alas 11 na ng madaling araw yon o baka nga alas 12 na eh. Pero lahat sila gising na gising pa at para bang may pinaghahandaan sila. Huli ko na nga naisip na oo nga, may piyesta. Kasi yung hinahanda po nila doon parang mga dekorasyon, may mga karne, may mga niluluto sila, may mga nagtatambol, may mga nagigitara, basta gising na gising sila sa gabi. Mga kadugo, heto, si Linda, Anita, Vicky, mga panauhin natin sa magaganap na pista ng dugo. Nagsigawan ang mga tao, Sir Paul. Lumapit sila sa amin. Pinalibutan nila kami. May nagbigay ng prutas, saging, mansanas, papaya. Meron din nagbigay ng bulaklak. May corona pa nga ng bulaklak eh. Tapos yung iba may binigay na bato na may disenyo. Kung ano-ano pa basta binigyan nila kami. Yung mga expectation ko noon na mataas, unti-unti rin naman pong nababawi kasi napaka-hospitable po nila. Ang init-init ng pagtanggap nila sa amin. Ang siya-siya. Tuntua nga kami tapos may sayawan, may kantahan. Basta ang siya-siya po. Tuwan-tuwa kami. Tapos nun, dinala kami ni Leia doon sa bahay nila. Isa ang bahay ni Leia sa mga pinakamalalaki at pinakamaganda doon sa lugar. Sinalubong po kami ng nanay at tatay niya. Gayon din ng ilang mga kapatid niya. Pang-apat pala si Leia. At 7 po sila. Hindi ko na po papangalan ng lahat Basta nanay at tatay na lamang po ang itatawag natin, pati mga kapatid niya. Sa pagdating po namin doon, Sir Paul, maligayang pagdating dito sa Baryo Pulang Dugo. Sana hindi kayo nahirapan sa biyahe, mga iha. Salamat sa pagiging kaibigan ng anak namin. Maraming salamat dahil wala kami sa lungsod para samahan siya at kayo ang naging kasangga niya. Nako, kami nga po ang dapat magpasalamat dahil mabait po na tao si Leia. Mukha pong sa inyo siya nagmana. Maraming salamat din po sa pag-welcome sa amin dito. Excited na po kami sa magaganap na pista. Kami nga rin excited na sa pagdating ninyo. Kasi tagal na kaming Bigla naman pong natigilan sa pagsasalita yung panganay na kapatid ni Leia. Bigla siyang siniko ng kanyang ama at kinurot ng kanyang ina. Anong sabi mo? Wala. Huwag mong pansinin itong panganay namin. Palabiro kasi ito ang ibig sabihin niya. Matagal na kasi kaming walang bisita sa pista. Kaya excited din kami sa pagdating ninyo. Mga iha, pumasok na kayo. Hali kayo. May inanda kaming simpleng piging sa pagdating ninyo.
Nakapagtataka sa totoo lang. Kasi para talagang may sasabihin yung panganay at natigilan ito. Pero ganun pa man, binaliwala na lamang po namin ito. Pagpasok namin sa bahay ni Leia ay nagulat kami. Napakarami pong handang pagkain. Kaso, puro karne. Lechon na ulo ng baboy. Menudo. Papaitan. Dinuguan. Iyon ang mga putahe. Tapos maraming kanin. Talagang hinihintay namin ang pagdating ninyo. Tara magsalo-salo tayo. Iya, kain na. At Sir Paul, sa mahabang biyahe, talagang nakaramdam kami ng gutom noon. At nakisalo kami sa buong pamilyang yon. Dami naming nakain, Sir Paul. Dami rin naming nalaman sa magaganap na piyesta, sa magaganap na kasiyahan at sa kung saan-saan pa. Mga palaro, mga kaganapan, tapos mga ihanda nilang pagkain. Nagulat nga kami kasi hindi pa pala yun yung handa nila sa piyesta. Para lang daw yun sa salubong sa amin. Pero sa kabilang banda, naintindihan rin naman namin sila. Kasi sa laki ng pamilya na iyon, Sir Paul, parang kulang pa ang lahat ng hinanda nila. Naubos naming lahat yun, Sir Paul. Masarap ang putahin na niluto nila. Magaling silang magluto. At masasabi ko na may kakaiba sa karne. Sa timpla, talagang mapapakain ka. Kinabukasan, Sir Paul, sinalubong kami ng napakagandang umaga. Napakaraming tao, napakaraming abala sa kanilang mga ginagawa. Naghahanda ng mga lulutuin, mga dekorasyon, mga tumutugtog, basta lahat masaya. Samantala kami naman, pinakain ka agad ni Leia ng almusal. At kung anong enggrande ng hapunan namin, ganoon din ka-enggrande ang almusal namin. Pagkatapos namin mag-almusal, iginala po kami ni Leia sa iba't ibang parte ng kanilang lugar. Ilog, gubat, bundok. Marami kaming pinuntahan. Tuwan-tuwa kami. At pagsapit naman ng hapon, tumulong kami sa mga iniluluto ng nanay ni Leia. Naghiwa kami, naghanda ng mga ricados at kung ano-ano pa. Nagtaka nga kami dahil yung magaganap daw na piyesta magsisimula raw 3:00 ng madaling araw mamaya. Doon daw magsisimula kumain ng lahat. Buong araw daw yung nakainan, 3:00 ng madaling araw hanggang 3:00 ng hapon. Kainuan to sawa daw. Yun daw ang piyesta ng pulang dugo. Kami naman, tuwan-tuwa. Siyempre kainan yun Tapos may mga sayawan daw doon na magaganap. Kung ano-ano mga palaro. Ang nakakatawa pa rito, marami din pong binata doon sa lugar na iyon. May mga itsura din po yung iba. Karamihan doon kakilala ni Leia at ipapakilala raw niya kami lahat doon kapag nagsimula na ang piyesta. Mababait ang mga binata dito. Huwag kayong mag-alala. Ipapakilala ko sa inyo ang mga tipo nyo. Mamaya, huwag kayong mahihiya. Kapag nagsimula na ang pista, gawin nyo lang lahat ng gusto ninyo. Sigurado ako, mag-i-enjoy kayo. Matutuwa kayo sa pista ng mga dugo. Nakita kong kakaibang ngiti sa mukha ni Leia na talagang pinagtaka ko. Pero hindi ko na masyadong pinansin yun. Ni-excite kasi talaga ako Ano nga kayang mangyayari sa pista nila bukod sa kainan na malala? 7:00 ng gabi nagpahinga muna kami. Natulog muna kami kasi pagod din sa maghapon At ginising na lamang po kami ni Leia 2:00 ng madaling araw. Bumangon na kayo, magsisimula na ang pista. Nakita po namin na nakasuot siya ng puting kasuotan, puting bestida. Ang ganda-ganda ni Leia. Nagulat nga kami dahil tigi-isa kami ni na Anita at Vicky. Binigyan din po ni Leia ng mga puting bestida. Naikinatuwa naman namin kasi parang bumagi sa amin yon. Parang tumerno sa amin yung puting kasuotan. Parang pumantay kami sa kagandahan niya ba. Nag-ayos kami, nagpaganda kami. Sa paglabas nga namin ng bahay, nakita namin na ang lahat ng mga tao nakasuot po ng kulay puti. At lahat sila, binabati kami. Nilalapitan kami, inaakap kami, hinahalikan kami. Binibigyan kami ng mga prutas, bulaklak, parang nung una ba?
na talaga namang ikinatuwa namin kasi para kaming mga artista na dati hindi naman namin nararanasan yung ganung bagay. Para kaming celebrity doon. Maya-maya Sir Paul, nakarating kami sa pinakagitna ng baryo. Mukhang doon po sa gitna ng baryo na iyon, gaganapin po yung pagtitipon. May mga lamesa kasi nakawayan doon. Napakahaba, napakararami. Nakahain na po yung mga pagkain doon. Lahat mga karne, lahat mga kakaibang putahe, lahat masasarap. May mga prutas din doon, may mga gulay, pero karamihan talaga mga karne. At talagang napakabango. Dami na ring tao doon Sir Paul. At sigurado kami, hindi lang kami ang dayo doon dahil may mga bagong mukha na rin. At isa-isa nga kaming pinakilala ni Leia sa mga taong nandoon, sa mga dayo at sa mga lokal na mga kaidaran namin. May mga gwapo, may mga pogi na talagang ikinatuwa namin. Hindi naman kasi ganoon kataas ang kumpiyansa namin. Pero doon para nga kami mga celebrity. Nakikipag-usap kami, nakikipagnitian, basta ang saya-saya. Eksakto 3:00 ng madaling araw. Lahat ng tao sa buong baryo ay nandoon na sa gitna, nagtitipon. At yung namumuno po ng baryo, bigla na lamang pong nagsalita. Maligayang pagdating sa pista ng pulang dugo. Nagsigawan ang lahat ng nandoon, kaya kami nakisigaw na rin po Sir Paul. Parang party ang mangyayari, yung mga lokal, yung mga dayo. Pagkatapos po niyang bumati ng ganoon, bigla po siyang nagsalita. Kakaibang salita Sir Paul, para itong dasal. Hindi namin maintindihan. Hindi siya Bisaya, hindi siya Tagalog, parang hindi siya lingwahe dito sa Pilipinas. Kakaiba at nakakatakot, nakakakilabot at sinasabayan yon ng mga lokal na nandoon. Para silang para silang kumakanta, nagdarasal ng sabay-sabay. At sa totoo lang, bigla pong nag-iba ang pakiramdam naming lahat doon. Maya-maya, napalingon ako sa mga kasama ko. Kay Vicky pati Anita. Kasi para silang nakatulala. Tapos, nasasabayan po nila ang sinasabi ng mga lokal. Parang kabisado rin nila yung dasal na iyon. Papaano? Uy, Anita, Vicky, bakit nyo kabisado yan? Uy, magsalita kayo. Pero Sir Paul, tulala sila. Hindi sila tumutugon sa akin. Tinutulak, tinatapik. Tinatapik ko na nga sila pero hindi nila ako pinapansin. Paglingon ko naman doon sa ibang mga dayo, doon sa mga lalaking ipinakilala sa amin ni Leia. Tulala din po ito at lahat sila nagsasalita din na katulad ng sinasabi ng mga lokal. Kabisado din po nila, sabay na sabay pa nga eh. Anong nangyayari? Lahat ng mga nandoon, bukod sa akin, iisa ang mga sinasabi. Sabay-sabay pa nga sila. At unti-unti Sir Paul, namumuo ang takot at kilabot sa kaloob-looban ko. Alam ko na may maling nangyayari. Alam ko na may hindi tama. Kaya naman nagpanggap ako Sir Paul. Tumulad ako sa kanila na kunwari sumasabay. Binibigkas ang mga salitang hindi ko maintindihan para hindi nila ako mahalata. Mabuti nga nasa paligid ko sina Anita at Vicky pati yung mga lalaki. Malayo yung mga lokal. Hindi ko na nga napansin si Leia pati yung mga kapatid niya. Pati yung pamilya niya noon. Hindi ko na alam kung nasaan sila. Maya-maya po, yung ilang mga dayo, naglakad papunta doon sa harap. Doon sa gitna. Doon sa maraming pagkain. Dito ako mas lalong nagulat. At dito halos gumuho ang mundo ko Sir Paul. Hindi ko halos masikmura ang nasaksihan ko. Yung dalawang dayong lalaki. Humarap doon sa pinuno nila. Tapos yung pinuno po nila, may nilabas na isang mahabang itak Sir Paul. Dinilaan niya ang talim at walang ano-ano. Ginilitan po sa liig yung dalawang lalaking dayo. Yung dalawa sa pinakilala sa amin ni Leia. Namatay ito Sir Paul. Pero hinawakan po siya ng ilan sa mga taong lokal. Tapos yung dugo po na umaagos mula po sa liig nila,
isinalok po sa balde, Sir Paul. Agos. Tuloy-tuloy naman po sa pagdadasal yung mga taong nandoon, Sir Paul. Ako, hindi ko masikmura ang lahat pero pinilit kong magpatay mali siya dahil baka mamaya kapag nalaman nilang may malay ako, baka ako ang isunod nila. Baka patayin nila ako. Matapos pong maubos ang mga dugo ng lalaki, ibinuhos po nila yung dugo doon sa pagkain. Sa mga pagkain kakainin namin lahat. Doon parang naintindihan ko na yung mga nangyayari. Fiesta ng dugo. Ng pulang dugo. Kakain kami ng dugo. Ano tong mga tao na to? Kulto? Kulto ba sila? Mga balo ba sila? Mga aswang? Diyos ko! Maya-maya, Sir Paul, naglakad po si Anita pati si Vicky doon sa harap. Dahan-dahan. At yung mga yabang nila, ikasabay po ng kanilang pagsasalita ng mga hindi ko maintindihan ng mga salita. Nung makarating sila doon sa harap, hinugod po muli nung pinuno ang kanyang itak. Dinilaan po ang dugo na meron dito. Tapos iniamba doon sa leeg ni Anita pati ni Vicky. Bumelo yung pinuno at doon hindi ko na talaga kinaya. Tigil! Tigilan niyo yan! Lahat ay napahinto. Lahat ay lumingon sa akin. Linda, bakit may malay ka? Nakita ko si Lea sa may likuran ko. Bandang kaliwa. Hindi makapaniwala dahil may malay po ako. Itigil yan! Itigil yan! Lea! Lea, bakit? Pero kasabay po noon, Sir Paul, nagulat po kaming lahat dahil mula po doon sa harapan sa may kaliwa, sa may kakahuyan, papaakit na bundok, may mga yabag po kaming narinig, Sir Paul. Marami, malakas, at may mga sigawan po na paparating. Dito ako mas nagulat dahil may mga nakasuot na kulay itim ang bigla pong sumugot. May hawak po silang patalim. Itigil yung ginagawa nyo! Itigil nyo! Sa isang iglap, may sagupaan pong nangyari. Yung mga nakaitim na may hawak na sandata laban sa grupo ng baryo na iyon. Grabing labanan po ang mga nangyari. Nakipaglaban po yung mga kalalakihan ng baryo, habang yung mga kababaihan at mga kabataan pati yung matatanda nagtakbuhan. Samantala, inuna ko pong takbuhan sina Anita pati si Vicky. Sinampal ko silang pareho sa isang iglap para silang natauhan at nagising. Bigla rin silang naiyak. Anong nangyari? Bakit hindi kami makakagalaw? Diyos ko! Diyos ko! Napag-alaman ko, nagising pala sila. Pero hindi raw nila makontrol ang kanilang katawan. Para daw silang nahihipnotismo. Pero alam nila ang nangyayari. Hindi na namin inuna pa ang pagdadrama nila. Ang pag-iyak nila. Inuna namin na makatakas doon sa lugar na iyon, Sir Paul. Tumakbo kami pabalik sa bahay nila Lea. Kinuha namin ang mga gamit namin. Nang makuha namin yung mga gamit namin at nang lalabas na kami, Sir Paul, nakasalubong po namin si Lea. Hayop ka, Lea! Traidor ka! Bakit mo nagawa sa amin yun? Hayop kayo! Kayo ang dahilan kung bakit nila kami natuntun! Kayo! Papatayin ko kayo! Bigla kaming sinugod ni Lea, Sir Paul. Kusang kumilos ang katawan ko. May kung ano akong dinukot sa bag ko at bigla na lamang ako may nadukot na bagay doon. Isang bawang. Grabe yung epekto ng pagtama ng bawang sa kanya. Nalapnos yung balat niya at nagkaroon ng sugat, nagdugo. Parang nasugatan, parang napaso. Sigaw siya ng sigaw. Nasaktan po siya. Tas nakita po namin na nagbago yung itsura niya. Kumangit po siya. Parang nagkapangil po siya na mula yung mga mata niya, kumulubot yung mukha niya, yung balat niya at nagkaroon ng ilang parte ng buhok sa mga katawan niya. Samantala, sinamantala namin ang pagkakataon na iyon. Niligpasan lang namin siya at tumakbo kami papalabas ng lugar. Tapos, nagkakagulo na po ang buong baryo. Ang dami na pong tumanak na dugo. Dugo mula doon sa mga nakaitim, pero mas marami doon sa taga-baryo. Yung ibang mga bahay doon ay nasusunog na. Pero kami, tumakbo kami ng tumakbo, papalabas ng baryo.
hanggang sa may nakasalubong kaming taong nakaitim. Akala nga namin aatakihin niya kami pero hindi, Sir Paul. Tumigil kayo. Huwag kayo matakot sa akin. Biktima kayo. Inosente kayo. Huwag kayo mag-alala. Ililigtas ko kayo. Marami pang mga aswang ang nagkalat dito sa lugar na ito. Ililigtas ko kayo. Hali kayo. Babae po yun, Sir Paul. Hindi nga namin nakitang itsura niya kasi nakatakip po yung mukha niya. Tumakbo kami. Sumunod kami sa kanya. At hindi po nagtagal. Doon po sa malapit na ilog, may kampo po pala doon na pansamantala nilang itinayo. Doon maraming dinala doon ng mga sugatan. Kami naman, dinala kami doon ng babae. Dito lang kayo. Huwag kayong tatakbo. Ligtas kayo dito. Uubusin lang namin ang mga aswang na yon. Tumakbo siya ng mabilis. At sa mga sandali na iyon, inisikaso kami ng mga taong nakaitim. Minigyan kami ng pagkain, tinanong kung may mga pinsala daw ba kami. Pero wala, Sir Paul. Trauma lang talaga. Sa kabilang banda, dahil may lakas naman po kami, nagkusa na kaming tulungan yung ibang mga nangangailangan. Nag-abot kami ng bimpo, tumulong sa mga sugatan at kung ano-ano pa. Napakabilis nga ng oras noon. Nagulat na lamang kami. Nandiyan na ang araw. Kasabay po noon, natapos na rin po yung ingay doon sa baryo na iyon. Sa baryo ng Pulang Dugo. Sa baryo nila Leia. Na mga aswang pala. Marami pong sugatan. At hindi po nagtagal. Kinausap kami nung babaeng tumulong sa amin. Natatawagin na lang po natin sa pangalang Ate Pia. Doon po namin nalaman kay Ate Pia na kabilang pala siya sa isang grupo, yung mga nakaitim na tao nga raw. At silang mga nakaitim na tao, lumalaban daw sa mga aswang. At sa pagkakataon nga na iyon, sa baryo na iyon. Yung baryo daw na iyon nila Leia, taon-taon daw ay may mga binibiktima na mga tao. Yung mga tao raw na binibiktima nila, kinukuha na ng mga dugo at yung mga dugo na iyon, binubuhos daw sa mga karne na kakainin nga raw nila sa piyesta. Kung ano nga raw yung nasaksihan namin, yun na yun. Nahuli nga lang daw sila lang dating kasi malayo daw talaga ang pinanggalingan nila. Kami naman, Sir Paul, takot na takot, kilabot na kilabot. Lahat ay naintindihan na namin. Yung reaksyon ng driver pati nung konduktor. Yung pag-aalok sa amin ng pagkain. Yung mga kakaibang kilos ng mga taga-baryo. Yung mga pagkain. Yung kaganapan noong 3:00 ng madaling araw. Yung pagpatay doon sa 2 binata. At buti na lang, naagapan yung kay Anita pati kay Vicky. Sila Ate Pia na po ang nagdala sa amin pabalik sa lugar ng Zamboanga City. At ang payo sa amin nila Ate Pia, huwag na raw naming sabihin ang nangyari sa mga magulang namin, pati sa mga kinauukulan, pati sa mga guro namin. Dahil ang sabi sa amin ni Ate Pia, marami raw mga aswang na nagpapanggap. Yung grupo raw nila na iyon, konti pa lang yon, pero may mas malalaking pangkat pa raw ng aswang ang nakakasakop sa kanila. Marami raw mga nagpapanggap, mga pulis, mga doktor, mga guro, mga mayayamang personalidad. Kaya kung magsusumbong daw kami, kahit sa mga magulang namin, kung makakalikha daw kami ng mga ingay, baka punterihan pa kami. Mas maigi na lang daw namin na gawin, manahimik at piliting kalimutan ang lahat. Tapalan ng masasayang memorya ang traumang inabot namin. Sir Polo, wala kaming ibang nagawa kundi sundin sila Ate Pia. Dahil totoo naman talaga ang ipinayo niya sa amin. Totoo yun. Sa kabilang banda, ang laki rin ng utang na loob ko sa nanay ko, Sir Paul. Kasi kung tutuusin, kung hindi dahil sa bawang na ibinaon niya doon sa aking bag noong aatakihin na sana kami ni Leia, malamang ay may nangyaring masama na sa amin ng mga kaibigan ko. Pero buti na lang talaga, may pinabaon siya sa aking bawang. Sa kabilang banda ay napapaisip nga ako noon, may alam ba si nanay tungkol sa mga aswang?
bakit niya nagpabaon sa akin ng bawang. Gustuin ko man siyang tanungin, hindi ko na magawa. Kasi nangako kaming tatlo na kahit kanino sa mga magulang namin, hindi namin sasabihin ang nangyari para mas payapa, para mas tahimik. Pero napapaisip ako, may kaalaman kaya ang nanay ko tungkol sa aswang? Kaso, hindi na masasagot ang tanong na yan. Sa pagbabalik namin sa Zamboanga, ikakaibang trauma ang meron kami. Pero ganun pa man, pinilit naming mamuhay ng normal. Si Leia hinanap sa amin ng mga guru namin pero wala kaming ibang sinagot sa kanila. Wala. Hindi namin alam kung saan nakatira si Leia at hindi namin siya kilala. Mula noon, Sir Paul, ay namuhay kami ng may takot at traumang magkakaibigan. Pero may aral din kaming natutunan na hindi lahat ng mababait. Dahil yung ilan sa kanila, maaaring aswang na tulad ni Leia. Dito ko natatapusin ang kwento na ito, Sir Paul. Sana may natutunan din kayong leksyon. Ako ho muli si Linda, tubong Zamboanga City. Isa hong tagahanga ninyo sa mga kwento ninyo, Sir Paul. Salamat po. Hanggang sa muli.